Are you proud of your faith? Do your friends or peers persecute you for it? Let's talk about those concerns only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Yo sa kabuntagon sa adlaw igpapahulay mga kapaglaom. Happy Sabbath and blessed morning kaninyong tanan. Amo na usab kamo nga giabi-abi niini atong programa sa pag-inampuay matag buntag. Yes, that's true kapaglaom Ronan. Another week has passed mga kapaglaom and we are so glad that you have joined us once again ining ato ang programa sa pag-inampuayan. We are just so happy that we have here again Pastor Laron with us to join us in this prayer time. Mayong buntag o malipayong adlaw ipapahulay sa tanan nato nga mga kapaglaom o mga kaigsunan nga nakiguban na usab sa atong programa Let's Pray Pilipinas dinhi sa Central Philippines Hope Channel. Og nining kabuntagon mga kaigsunan atong pasalamatan og daygon ang Dios pinaagi sa ato mga pag-ampo. Ug sa dili pa ta mo padayon ngadto sunahan, I would like to invite everyone to kindly bow your head for a word of prayer. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among dalaygon og sinimbahon nga Dios dinitak na sa kabuntagon, dako namo kalipay ug pagpasalamat nga ikaw nagalugway sa among kinabuhi. Imo kami gipabangon nga nabag-o ang among hunahuna, ang among panglawas o nakabaton sa gihapon kami og paglaom nining adlaw sa igpapahulay diin kami makahimo sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Magpanalangin ka sa among mga kaigsuonan sa bisan asa nga mga dapit sila nining taknaa o bani sila o hikapat tanduga ang ilang mga kinabuhi ilang inakadtong naa sa mga kaguol o balatian. Salamat o Dios nga imong ablihan ang imong mga igdulungog sa pagdungog sa among mga pag-ampo. Ang tanan among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginhesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Once again, good morning mga kapaglaom and welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, we are live here on TV25 sa Dakbayan sa Sugbo and of course on GSA Channel 37. And sa ato ang Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Busa ato ng sugdan sa pag-share ang ato ang live broadcast dinhi sa Facebook. And kung galing man nagtanaw mo sa television karong taknaa, sugdan na pud nato sa pagpadala ang atuang mga prayer requests o duna tay mga pagpasalamat sa mga natubag nga mga pag-ampo. Mamahimo nato kining i-send sa mga hotlines nga nagawa sa ato ang TV screens. Kung kamo smart subscriber, mamahimo ninyo kanang i-send sa 0929-3441-777 o galing Globe ang inyong SIM cards, mamahimong i-send sa 0916-5574-777. Ayaw lang mo kalimot sa pagbutang sa inyong lugar o asa mo nagpadala ni ini pangalan kung kinsa ato ang pag-aampuan o mga pipila sa mga detalye nga atong i-appeal sa pag-ampo, no? So kung galing man kini nga mga pag-ampo, ganahan mo nga dili lang isibya sa kahanginan, palihog lang tagbutang sa word nga confidential. Busa sa pa inyong ginahulat, padala na ta sa ato ang mga prayer requests or mga praise reports. Yes, that's true. And kapag laom Ronan and kapag laom Pastor, we are so happy that our God is a prayer answering God. So sa gimension pa kaganihan ni kapaglaom Ronan, we have answered prayers nga gisend sa ato ang mga kapaglaom and we will be so happy to share them with you niini nga kabuntagon. We would like to begin with the answered prayer gikan sa ato ang kapaglaom Heidi de la Cruz. Nagpa-pray siya ni adtong September 12. Nagpa-pray siya alang sa iyahang anak nga ayuhon na and nagpasalamat gyud siya kay anak nga si Don and si Kenny, no, nakabato na gyud sa ilahang kaayuhan. We also have here from kapaglaom Yukiko Albert. We are just so glad that
Iyaha nga gipa-pray ni atong September 11 nag-share siya sa iyahang prayer or answered prayer sa iyahang wife nga si Kapaglaom Lorna Abellanosa nga nag-improve na gikan sa iyahang balatian. When we praise God for that. Kapaglaom Ren? Yes, doon na pa tayo mga pipila, no? Sa mga gipadala nga mga pagpasalamat. Kung inyong nahinumduman ni adtong August 6, mga kapaglaom, dunay gipadala or rather pag August 29, gikan ni George Simblante, no? Nagpaampo kini siya para sa iyahang licensure exam for engineering. And pag September 11, mga kapaglaom, nagpadala na po siya og report nga nag-celebrate siya, no, sa iyahang pagpasalamat din sa Ginoo kay natubag iyang pagampo. Or rather, parang sa iyang anak na nakapasar sa board exam. So congratulations and praise God ni Ana, no, nga achievement. Now, another one from La Chica family. Bahin po kini sa usa ka board exam ni adtong August 6 or rather 13 and 14 pag August. And kining pag-ampo natubag ni adtong August 26, mga kapaglaom. Nagpasalamat sila kay ilahang anak na appeal sa mga nakapasar sa giingon nga Mechanical Engineering Board Exam. So doon na po usa nga gikan kang kapaglaom Joy Yonson para po kini sa kaayuhan tungod sa mga balatian kay iyang anak nga si Dale Ray ni atong panahona nagsakit, mga kapaglaom, and truly nakita gid sa Ginoo ang panginahanglan, and pag September 14 na ayo dayon ang iyahang anak. So makita nato din mga kapaglaom, no, that truly ang Ginoo nakakita gyud na siya kung unsa atong mga gipangagian, and He knows the best time and the perfect time to answer these prayers and when to make it happen. Busa dili kita mapakyas sa pagpadayon sa pagtawag din sa Ginoo sa ato ang mga prayer requests. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Praise the Lord for the answered prayers nga itong nadawat kapaglaom ranan. Sa mga kapaglaom, if you have answered prayers, we will be so happy nga ito sabnang ma-share that will testify kung unsa kamaayo ang atong Dios nga atong gialagaran, nga wala lang siya nagapaminaw sa atong mga pagampo but nagatubag sab siya sa atong mga ginadala ngadto kaniyan. Speaking of prayer requests, we would like to read sa ato anasab nga mga prayers nga na-receive gikan sa atong mga kapaglaom, gikan kaninyo that you have shared here with us nga atong maampuan kauban sa ato ang prayer warriors here and with us here sa studio. And so we would like to begin sa prayer request nga atong na-receive gikan kay kapaglaom Chooser Serena. Nagpa-pray siya para sa iyaha nga umalabot nga heart surgery. So, Pastor and kapaglaom Ren, we will bring this in prayer. And also, kamo mga kapaglaom nga kauban namo karon, you may list this down and pray with us for this. She will have it on September 21st. And also, we have another one gikan kay kapaglaom Ellen Grace Maniquez. Iyahang gipapray si baby, ilahang nga baby nga bag-o lang nakagawas, Pastor and kapaglaom Renan, but nagbalik na sab sila karon for some reasons alang sa mao nga bata. We will be praying also para sa ilaha nga financial nga mga needs kapaglaom Ren. And also another one from gikan kay kapaglaom Angelica Pablo. Iyaha nga gi-pray ang arang kay Angelica Pablo and kay Lynn Hulinganga nga mag-take sila og exam. Mag-take og exam this October 2nd. Okay, kapaglaom Lynn na siya some problems sa iyang ubo and sipon, we will pray for her. And also we have another one from kapaglaom Nadita Galeste. Usa gyud nato ni kapaglaom nga kauban gyud nato ni always in this prayer ministry and prayer time nga manormal na unta ang iyahang nga blood pressure and makatulog na siya og balik nga sakto unta, no, mao gyud ni nga handom. And yes, kapaglaom Nadita, we will be glad to pray with you and for you. Also from kapaglaom Ivy,
iyaha usab nga gipa-pray ang ilaha nga igsuon nga si Jay Paglumutan og si Kristen Eve nga naa karon sa Canada, mag-take sila og registered practical nurse, and also an NCLEX nila nga exam on December 17th. Ang RPN nila is on November 19th kapag laom ren, and kapag laom pastor. So handom sab nila nga makapasar ni ini alang sa mao that they may use their lives para sa buluhaton sa Ginoo. And the last one we have dinhi sa ato nga first batch is from 2784, iyang gipa-pray kay alang kay baby or maybe bata pag yun ni kay child Ella Apali Unggi nga naa siya problem sa iyahang nga health. So ato siyang pagadadon sa prayer, and at this time mga kapaglaom, we are inviting you to join us in prayer, and we would like to ask Kapaglaom Renan to bring this prayer before God. Right, so mga kapaglaom, know that before we even start praying, nakabalo na ang Ginoo ni ining mga atong mga pag-ampo, and He also has prepared the answers to this. So let's ask the Lord for us to listen to His will and to accept His will as well. So please join us in prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, dear Lord, for another chance that we can pray for one another. Thank you for the Sabbath and for touching the lives of people who have sent their prayer requests, dear Lord. Among gipasalamatan nga sa tanang panahon, time and again, you have proven nga ikaw nakabalo sa amo ang tagsa-tagsa ka mga panginahanglanon, mga concerns na mo Ginoo, and that you have shown that you hear and answer our prayers. We know, dear Lord, that you have already prepared answers for our prayers, but we ask that you will open our hearts and our minds to your leading, dear Lord. Help us to understand your will, and help us to see the path, dear Lord, that you would like us to take. Lord, among mga kapaglaom nagkalahi-lahi ang ilahang mga concerns karong taknaa. Dunay pipila sa imong mga kaanakan, dunay mga kakulian sa ilahang mga panglawas. Akong gi-appeal sa pag-ampo Ginoo, especially si kapaglaom Chooser Serena. Nasayod ka sa iyahang condition, and he or she will be going through a major surgery on September 21, dear Lord. I pray that you will be the hands and guide the hands of the doctors, dear Lord, nga muopera kaniya, and may you let her experience successful surgery as well, and kaninga surgery makatabang aron maga-ligon og balik ang iyahang panglawas. The same goes with the family of Kapaglaom Ellen Grace Maniquez, dear Lord. You have let her experience a safe and successful delivery sa iyang pagpanganak, but they are facing a challenge sa ilahang baby karon kay tuwa sa balay tambalanan nga dunay gipamati sa iyang paglawas. Dear Lord, bisitaha siya karon ang kini nga bata, hikapa siya sa imuhang gamhanang kamot, ayuha siya Ginoo. I also would like to pray for Kapaglaom Nadita Galiste, dear Lord. Nasayod ka nga kanunay siya nagtawag, dinha kanimo nagpatabang sa pag-ampo Ginoo. May you allow that her blood pressure will be normalized, dear Lord, and makatulog na pud siya og tarong, dear Heavenly Father, tagai siya og peace of mind, giyahi siya og unsaon nga maka-maintain siya og normal nga blood pressure, dear Lord. Also, para sa usa ka bata nga si Kapaglaom Ella Apali Ungguwi, dear Heavenly Father, duna siya'y gipamati sa iyahang panglawas pod karon, and I pray, dear Heavenly Father, that you will also visit her. Ayuha po siya Ginoo sa iyahang mga gipamati karon. Lord, pipila sa imuhang mga kaanakan, duna po'y exams nga gipaabot nga i-take. I pray, dear Lord, kang Angelica Pablo o kang Christine Eve Paglumutan. Also to Jay Paglumutan, dear Lord. Nasayod ka sa ilahang preparations, i-remind sila Ginoo sa ilahang mga nakatunan, sa ilahang review. And I pray, dear Heavenly Father, nga imong ipa-experience kanila ang success
sa ilahang exams nga makabot nila ang ilahang mga pangandoy nga unta sa imuhang pag-allow sa kanila nga maging successful nga mubalik sila dinha kanimo arang sa pag nimo sa mga kaalam nga imong gihatag kanila, and may you use them, dear Lord, sa imuhang ministry nga pinaagi sa ilahang mga profession. Lord, lastly kang Lynn Huliganga, dear Lord, nagsakit karon, I pray also nga maayo na siya sa iyahang sakit. Dear Heavenly Father, wala mi sarang o gahom arang sa pag nga mabuhat kini nga mga pag-ampo, dear Heavenly Father, busa kining tanan nga mga pag-ampo, we would like to offer this to you in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise God. Thank you, Kapaglaom Ren, and thank you for joining us in prayer, mga Kapaglaom. We believe that you are there praying with us usab alang sa atong mga kapaglaom nga nagpadala sila mga pag-ampo, and we still have more to pray, and it is our joy to pray. No, we would like to ask Kapaglaom Renan sa pagbasa sa dugang pa nga mga prayer request nga atong na-receive. Yes, thank you Kapaglaom Joy. So ania ang mga dungag nga mga pinadalang prayer requests, and for this batch akong hangyoon si Kapaglaom Pastor Limuel to please lead this prayer. And please write this down sa inyong mga prayer books would mga Kapaglaom aron ato kining matabangan sa pag-ampo. Especially kang Kapaglaom gikan ka Kapaglaom Gemini Mabayo, ang iyahang pag-ampo nga unta ma-issue na sa madaling panahon ang iyahang working visa padulong sa Qatar, and doon na po siya mga test or medical examinations nga pagabuhaton. Atong iampo nga maayo lang ang resulta ni ining mga tests, no? And dunay usa ka pag-ampo dinhi para sa health sa iyang mama, no? Wala kay ko ka familiar sa unsa ni siya nga condition, but kinahanglan siya moagi og operation. God knows what exactly this is, and salig lang ta sa Ginoo nga kini maging successful. Also wala man mention, but we will include this in our prayers anyway. We know that God knows who specifically this is. Also kang gikan ni Kapaglaom Sarah May Angeline Opsima, ang iyang prayer request nga i-guide siya sa Ginoo para sa iyang exam karong October 2. I think this is licensure exam for teachers, no? Doon na po nagpaampuan ni ganiha. So let's pray for Kapaglaom Sarah May. Now mag-request po pagpaampo kani usa nato kakapaglaom nga ang iyahang baby nga si Shikaina Kate Alipuyo and Brianna Del Pilar. Dunay mga health issues kini nga mga bata, no? And also daw sa mga patients nga naa sa heart center, no, ato silang iampo, no? So thank you for that thoughtful prayer request. Gikan ni Sander 8221, magpaampo siya para sa negative nga swab test results sa iyahang anak. Og atong iampo si Kapaglaom Raymond Baluran. Tuwa siya karon sa usa ka balay tambalanan, no, sa Mindanao, and naka-oxygen siya. So doon na siya mga gipamati sa iyahang panglawas pod. That's praying nga dili lang kini critical, and that maka-recover dayon si Kapaglaom Raymond. Sa ato kining idala sa pag-ampo, shall we request Pastor Lauron to please lead us in prayer? Yes, Kapaglaom Rinan, mga kaigsunan ninitak na sa kabuntagon atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang gihatag kanato nga pribilehiyo sa pag-ampo. So dili ta mohunong sa pag-ampo mga kaigsunan, kay mao ni nagkutay nato ngadto sa langit. Yes. O sa paghangyo sa Ginoo sa atong mga handom ug damgo sa kinabuhi. Now before I will pray, I would like to also include in our prayers today kining atong igsuon si Rel Ibanez de la Cruz. Okay, doon na siya hangyo nga atong i-appeal si Shimmer Kyle de la Cruz, nasa sa Balatian. And also si Kapaglaom Jan Alimar Gomez, ato siyang i-appeal sa ato mga pag-ampo
ug ang iyang handom nga makabalik na intawon sa pagpanrabaho human sa kining taas nga pandemic. And also we have a prayer request all the way from Zambia. Okay? From Mambwe Destiny. Good morning and happy Sabbath. Watching from Zambia. Please help me in prayers. I have spiritual wife. Tingali ang iyang pasabot nga makabaton siya o mahimo niya nga asawa nga espirituhanon. Yes, okay. Okay? So niini nga kabuntagon mga kaigsunan o mga kapaglaom, ato iduko ang ato mga ulo sa pagampo, magampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios, maluluyon og gamhanan sa nga tanan. Nining takna sa kabuntagon. Amo nga tuboy ang imong ngalan sa tibuok namo nga kinabuhi. Ikaw ang among Dios o abyan sa amo nga pagkinabuhi. Ug wala ikaw, wala kami arang mahimo. Nining kabuntagon Ginoo, doon na kami daghan ng mga hangyo diha kanimo. Amo kaning itugyan tungod kay kami nasayod nga ikaw naminaw sa tanan namo nga mga handom sa kinabuhi. Nasayod gani ikaw bisan sa gagmay nga mga buhok, nga mga tagak sa amo nga mga ulo. Unsa pa ang dagko namo nga mga problema nga daw dili namo maarangan. Nining takna sa kabuntagon o Dios akos pinasahi nagaampo alang sa amo mga kaigsuonan nga naa sa balatian. Kapaglaom Mary Jane Packing, kapaglaom si Kaina Kate Alipuyo and Brian Del Pilar, Raymond Baluran, kapaglaom Simmer Kyle de la Cruz, kini sila o Dios na as balatian. Tanduga ang ilang baluyahon o masakiton nga lawas. Tingali ang uban kanila naa sa pag-antos, naa sa kasakit. Apa nang imong langit ngon nga lana mao imong ihid-hid ngadto kanila. Nga sila magmaayo sa ilang mga balatian, makabangon, makalakaw, makahimo sa inadlaw nga pagkinabuhi. O makig-uban nga malipayon sa ilang tibuok pamilya. Anaaman sila sa ining kadiskuryo, dasiga sila o Dios. Wad-a ang tanan nila nga negatibo nga huna-huna ug ang pagministeryo sa Espiritu Santo mao'y magahulip nini nga magabaton silang paglaom kadasig sa pagkinabuhi ngadto sa unahan. Aduna kami mga kaigsuonan usab nga among iampo. We will be taking the board exam. Kapaglaom Sarah May Angeline Opsema, hinaot Ginoo nga ikaw magatabang kaniya. Tabangi usab ang among kapaglaom Gemini Mabayo nga makahimo na siya sa pagpanrabaho. Og si kapaglaom Jan Alimar, makabalik sila sa ilang mga panginabuhi ug ilang masustinto ang ilang tibuok pamilya. Panalangin usab ang among kapaglaom sender 8221 nga magnegatibo ang iyang swab test. And also especially I would like to pray for Mambwe Destiny in Zambia who is watching right now. May you grant him all the desires of his heart, that he may be able to find a good individual, a good wife to be, that will give him success and spiritual maturity. O Dios, ninitak na sa kabuntagon, among iduol diha kanimo ang tanan ug itugyan, hoping that you will hear and answer our prayers. This all I ask in the loving name of Jesus I pray. Amen. Amen.
Thank you, Amen. Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, mga kapaglaom, for again joining us in praying for these prayers nga atong na-receive. And so, we are just so glad that before tamupadayon sa atong mga pag-ampo, it is also wonderful to have time no nga ato nasab nga hisgutan ang mga butang nga gihisgutan nato this week, especially about the youth kapaglaom Pastor Laron and kapaglaom Renan. This week we have been talking sa Let's Pray Pilipinas about the youth today. So unsa kaha ang mga butang lahi-lahi nga mga giatubang sa mga kabatanunan, and today mga kapaglaom we will be talking about contending with peer rejection and persecution. I would say peer pressure as well. No, so how can our young people meet this? Lahi-lahi jud ta ginaatubang niini nga mga panahon, but especially atong mga batanon naasab sila ginaatubang nga kalisdan, especially when they are pressured by their peers. Yes. And our quote for today, I would like to ask Kapaglaom Renan to share it with our mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, ato ang quote of the day makita nato sa My Life Today page 77. Niingon siya, "Then let the followers of Christ settle it in their minds that they will never compromise truth, never yield one iota of principle for the favor of the world." Amen. What a powerful word para kanatong tanan karon, Pastor, not only for the young people, but alang sa tanan as we live sa prinsipyo sa Ginoo. So now, by the way, would like to greet this day is the World Pathfinder Day. Oh. So sa tanan, Pastor, nga mga Pathfinders, would like to greet you happy World Pathfinder Yes. Day. And we have Yes, campers as well, Pastor, no? Oo. Yes, kapaglaom Joy, and I could still remember when I was in high school, mga kapaglaom nga perting lingaw gyud anang adlaw bitaw, especially kung dunay mga camping maapilan nato nga naatanan kasadya, kaguol, kalagot, kakapoy. So to all the Pathfinders, happy Sabbath. Happy Sabbath, Pathfinders. Yes, and to continue with our discussion today, Pastor, yes, it is very easy for the young people kanatong tanano kung naata sa kaayo nga panahon, murag sayon lang kaayo to go with life. But whenever difficulties come, diha na matest kung unsa ang ato ang pagtuor, ang ato nga prinsipyo nga gibarugan. And so we would like to ask Pastor Laron to help us today kung unsaon ka nato nga matabangan ang mga batanon to stand amidst peer pressure or rejection. So Pastor, is there anything you would like to share with us today og alang sa itong mga kapaglaom nga nagtan-aw for this? Yes, daghang salamat kapaglaom Joy o kapaglaom Renan. Yes, Pastor. Interesting kayang atong topiko karon nga kabuntagon mga kaigsunan, mga kabatanunan, because we are a sociable being, no? Kinahanglan man gyud nga doon natay mga higala sa ato nga kinabuhi, ug laay kayo ang ato nga kinabuhi kung wa tay amigo, wa tay amiga, Yes. no, wa tay silingan, unya wala tay kanang kauban sa ato nga kinabuhi. In fact, mga kapaglaom ang tao gihimo gyud sa Dios, ug nakita niya sa diha nga iyang gilalang si Adan nga mas labing maayo nga kun doon na siya kauban. So apan atong hinumduman nga sa atong pagkinabuhi mga igsoon, dunay mga tao nga come and go sa ato nga kinabuhi, ug niining mga tao sukad sa atong pagkabata hangtod nining orasa atong tan-awon kun diing bahina nga naluya ta pinaagi ni ining tawhana o nadasig ta ni ining mga tawhana. Ug mao ning importante nga atong bantayan sa atong nga kinabuhi kay Satan is so kining artistic kayo mga kaigsuonan sa pagtintal kanato, and he might be using our friends nga mawala ta sa pagtuo pag-alaga diha sa Ginoo. So ang atong discussion karon ingon ini mga kaigsuonan kun unsaon nato nga madaog nato ang tanan nato nga mga pressure sa ato nga kinabuhi ug magpabilin ta diha sa Ginoo. Okay? Yes, that's true. And kapag laong Yes, Joy, Pastor. one classic example ni ini diha sa Biblia nga makita nato, and he is actually for me a model, no? Siya maoy nga gitugot sa Ginoo nga mahitabo ni siyang kinabuhi aron nga mahimo siya nato nga ehemplo, mahimo siya nato nga modelo sa ato nga kinabuhi. And we are quite familiar of the life of
Job. Di ba? Si Job, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, dato kayo siya dito sa kanang iyahang kanang gipuy-an. Yes. Ilado kayo siya. Siyempre, kung daghan ka og kanang kwarta, daghan po ka og kanang amigo. Friends. Pero ang sama sa atong pagkinabuhi, dili sama ni ana ang atong kinabuhi nga kung inikahibalo nila nga kanang uy, mayo ni si kapaglaom rinan kay buutan. Unya inigingon nga, uy, Adventist di ay ka kapaglaom rinan. Ingon ani di ay mga the religion of dawns ng Adventist, di ba? So doon na dayoy gintang, no? And we sometimes feel like that sa ato nga pagkinabuhi. Yung sao ka nato ni pag-overcome mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Ang atong tan-aw, no, ang kinabuhi ni Job. Doon na ni siya tulo ka mga amigo. Suod yun din niya. Sila si Eliphaz, Bildad ug Sofar. Pagkahibalo nila mga kapaglaom nga nagsakit ni si Job, tinuod na miadto sila dito na misimpatiya sila. Just imagine for 7 long days mga kapaglaom dito sila naghilom lang ang ilang kuan nga gusto lang sila magpakita kang Job nga kung unsa sila sa ilang kinabuhi sa ngadto sa iyang kinabuhi ni Job. 7 ka adlaw ang record sa Biblia nag-ingon nga wala lang. Hilom lang sila dito, nagpakita lang. Pero sa diha nga nakita nila nga ang kinabuhi ni Job mga kaigsunan daw dili na gyud maayo, iyang giingnan nila si Job nga kadang Job, wa gyud ka kasabot sa imong kinabuhi. Nga hangtod karon ang imong Ginoo man ka na sa kaayo, Ginoo man ka na sa panalangin. Nya nganong gikastigo man ka? Biyae na even the closest friend of Job, mga kaigsunan ng iyang asawa, ingon ang asawa ni Job, kanang langga. Nganong di man imo tunglohon ang Ginoo nga tan-awa imuhang kuan, ang imuhang kagid, ha? Kung pobre kagid man ang mga kaigsunan, kung kanang arangan nga tan-awa gani imong allergy, ay imong allergy gikan sa limpo ngadto sa tikod. Way hunong nagkadako, nagkagrabe. Nganong di man nimo tunglohon ang Ginoo? Ang kanang imong Ginoo maayo man kana mo ayo man kanimo hangtod karon nganong wa man ka maayo. So ingon ana mga kaigsunan, what if ni ana nga sitwasyon moabot ka sa ato nga kinabuhi? How to overcome contending with fear, rejection and persecution. Yes, thank you so much, Pastor No, especially sa imong gihatag nga sa example gyud sa life ni Job. At the time, for sure, galisod gyud to siya handle adto, Pastor, kay mga higala gud niya, especially ihapad jud nga wife. And pag close na gani kaayo nato ang mga tao, sometimes, Pastor, magma-pressure ta to go with the flow and join their principle. However, Job remained in his faith. And we would like to share with you niini nga kabuntagon mga kapaglaom from the Bible kung unsaon ka nato from the counsels of the Bible, especially sa book of Peter, Pastor, and kapaglaom ren kung unsa iya nga tambag alang ka nato to stand amidst pressures no sa palibot. So I would like to ask kapaglaom ren to give us the first one for us today. Yes, so mga kapaglaom, no, there's something I'd like to read sa 1 Peter 4 Verse 5 ni ingon diri, but they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. No, so we have to keep in mind mga kapaglaom that this everything no will be accounted for dito sa Ginoo. And what Peter encourages us believers to do is not to be intimidated by anything that assaults us. Sa ato ang personal nga mga individual lives, no, kapila siguro gyud that our faith is tested and is assaulted. Kumbaga na-threaten ang ato ang faith at some point. No, daghang mga tao nga mosulti og mga butang sama sa kato example sa life ni Job, no? And at some point siguro nakasuway pud mo nga I was once told nga nganong dili man na makaluwas ang Ginoo nimo sa imuhang sitwasyon karon. And tinuod mga kapaglaom, no, kung sultian ka ana matayog ang imuhang thoughts and everything else, but we have to
remember that kani bitaw tanan, God sees this. And usara gina sa mga pamaagi that Satan is trying to shake your faith para ang imuhang huna-huna mo question pud nga bitaw no kani nga situation that is so difficult nganong gibutang mo ko sa Ginoo diri and murag wala lagi siya. And that's where Satan tries to come in. Yes, thank you so much kapaglaom ran. So we need to remember that we will all give account sa Ginoo. Muhatag na silang account, muhatag man sabtag account before God. And so this leads us to the next thing nga pwede natong buhaton and gitambag sa ato that is to be kind and loving to those who test our faith. And that's in 1 Peter 4:8-9. Nga bisan tuod Pastor no, biay-biayon ta tungod sa atong gibuhat, pakaulawan pa ta. Yeah, but the best thing to do is to still remain in kindness. Because, Pastor, we may not win them through our argument, but we can win them through the way we deal with them, the way we respond to them with a Christ-like character. And to the third one, Pastor, we'd like to ask you to give sa itong mga kapaglaom karon unsa ikatatlo nga key nga itong mabuhat to stand. Yes, sa kapaglaom, Joy. Aron nga magmalampuson, magbarog ta mga kaigsuonan diha sa Ginoo, we have to have a daily devotional with God. So kumusta man ato nga kinabuhi matag adlaw? Are we connected every day? Giingon din sa kining 1 Peter chapter 4 verse 7. Maybe that is why Peter suggests that we need to be serious in our prayers, because God knows that sometimes we can be more serious about pleasing the Gentiles than relating lovingly and kindly to those close to us. We need to pray not only for them, but also that we would allow God to make us more sensitive to their concerns. So, stay connected with God. Dili gyud ta magpalayo mga kaigsuonan. Kanunay gyud ta nga paduol diha sa Ginoo. Have a morning and evening devotional. Amen. Thank you, Pastor. And through the devotions that we have, no, mailhan natog samot ang ato ang Ginoo, and eventually mo manifest mo guna sa ato. This is where our influence of kaning character of Christ will also manifest sa mga tao nga naa sa ato ang palibot. So how do we show that we are Christ-like if wala man tay connection dito sa ato ang sa kang Jesus Christ, right? So in order for us to have good influence sa uban nga mga tao, we need to have that constant connection dito sa atong Ginoo. That's true, because 1 Peter chapter 2 verse 9 tells us that we belong to the royal priesthood, Pastor. And we could not be in that royal priesthood unless ato ang tutukan si Jesus Christ, because the more we behold Jesus, the more we are transformed into His character, and the more we are transformed into His character, bisag unsa pa ang peer pressure nga naa dinha, we will be like Jesus who stood for the right while He was here on earth, and He will help us to stand for the right. Yes. And above all, bisan pa sa pressure, we can still be kind and good because He is with us. And the last one we have here, Pastor, nga ato ang ma-share sa ato ang mga kapaglaom. Yes, be open to the opinions of your peers. So dunay mga kahigalaan nato nga mo sila'y kanang source sa ato ang strength. Dunay mga higala nato nga despite of all this persecution and pressures, no, naagyoy selected few nga kanang mo simpatiya, mo padasig, unya mauni nga mga kahigalaan nato nga pwede lang mo hatag sa atong mga hunahuna o mga discouragement dito, aron nga kita makabaton og kanang makabaton ta og kadasig, mapadasig ta nila in the world but not of the world. Try to understand where they are from and meet at the center without compromising your faith. Amen. Nakainomdom ko mga kapaglaom sa sugilanon dito, kapaglaom rinan sa kadtong The Prodigal Son. Yes. Di ba? Ang kato nga anak pagikan sa ilaha, grabe abunda, dagaya kayo. Unya pag-abot niya dito sa kuan, daghang kay siya amigo, no? Pero sa dihang napobre na siya, gibiyay na gibiyaan. Yes. Pero kini nagpahinomdom nato mga kapaglaom nga kung wa na ganitay laing kaadtuan,
bisan ang atong pinakasuod nga higala membro sa atong panimalay mo biay ug motunglo nato ngadto gyud dagan sa Ginoo. Wa gyud lain ngadto gyud sa Ginoo. Okay, nag-ingon dinha sa James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. What a wonderful promise nga atong maangkon from the Lord, mga kapaglaom nun. Even in Revelation chapters 2 to 3, makitaan yun nato din ha, that this world and our life will really be tested so much. Pero, daghan kayong sa din ha, to those who overcome. If you can read the Revelations 2 to 3, daghan jud kayong saad ang Ginoo kapaglaom Pastor and kapaglaom Ronan, kung unsa ang reward nga ihatag for those who will stand for the right, though the heavens fall. And so, mga kapaglaom, let's always remember kinino basin malimot ta ani kani ato ang gipuy-an karon nga kalibutan. This is just but temporary. Unsa mga natong giatubang gi-reject sa atong friends because we don't join them. Wala ta ni conform sa ilahang mga practices and ilahang ways. Know that we are not here forever. Ang ato ang goal is for us to go to heaven. Didto wala na ni tanan. No, these are all temporary, and we have an eternal friend. No, naa ang Ginoo. We don't need to have data. We don't need to have load, only text, whatever, only call. Every single time of the day, we can always call upon Him. So, dili maguol kung ingon ba sila. No? So, I hope nga doon na tayo mga, napabang mo idungag kapag laong Joy, kapag laong Pastor. Yes, kapag laom rinan. And dili ta maluya mga igsoon bisan unsa kadako ang ato nga problema kay kanang atong problema mga kapaglaom gamay ra gigay na siya kon atong ikumparar sa gitawag nato og eternity. Ha? Yes. Oh, kon nag-antos ta og usa ka tuig, duha ka tuig, lima ka tuig sa tong problema, ato nang lahutayon kayahon nato na mga kaigsunan because what is even 10 years ikumpara sa eternity. Yes. Gamay ra gyud kay na siya nga portion mga kaigsunan. Kay ang atong ginalantaw mao ang langit. Og atong naon nga kita temporaryo lamang din hinag-ingon si San Pablo Romans chapter 3 verses chapter 5 verses 3 and 4. We also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Amen for that. So mga kapaglaom, whatever pressure you are facing now, bisag unsa tong atubangon ng mga pressures sa kinabuhi, whether you are a youth or adult or kinsamanta, let us remember that when we are on the side of Jesus Christ, we will always be victorious over persecution and rejection. And now, before going on sa atong mga prayers, let us first be inspired by music. Hinaot kini maghatag kanato og kalipay sa atong kasing-kasing. Your heart's in your hand, feel it beating. It's by fate you decide, by the choices you make. Take care what you do, be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares, in His hand you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so empty, you just want it to end, it's time that you send a prayer up to heaven, putting your life in His care.
and tears, your emotions, your cares. Innocent, you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer, is all that you need. Putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. Innocent, you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. Innocent, you are sure you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Give your heart to the Lord. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. No? So mga kapaglaom, I hope you were blessed by that song. Kung dili na ngayon nato makaya ang tanan, ato ka nang itugyan dito sa kamot sa Ginoo, nagato ang mga kasing-kasing atong ihatag dinha sa Ginoo. Now, mga kapaglaom, tagaan na to sa pagtagad ang mga pipila sa mga nahabilin nga mga prayer requests. And for this batch of prayers, ako ang hangyoon si kapaglaom Joy to please lead us in prayer. Now, at kung pagkabasahon gikan ni Sender 1631, no, ang ilahang baby mga kapaglaom na paghihapon sa hospital, sa na-describe niya, yellowish ang baby and it seems nga dunay infection sa dugo sa kaninga baby. Atong iampo nga maayo ang baby and also their financial needs kay dili pud lalim ning naata sa hospital, no? Ato pong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Ian Inanoza. Dunay biopsy nga pagabuhaton and hopefully nga ang results dili lamang serious and that it's going to be mga negative lang ang results, no? And also let's pray for kapaglaom Elena Misa for her complete healing and taon-taon na ang iyahang sakit mga kapaglaom, so let's help them pray ang ilahang family. Now let's also pray for kapaglaom or rather kang baby Sarah Tabay, no, baby pagyud kaayo and duna siya sakit karon nga giatubang pud. Now salig ta sa pagampo nga kaning bata ang mag-aayo. Now gikan pud ni kapaglaom Sheila May Soyman, duna siya malabot nga licensure exam for teachers karong October 2. Ato siyang i-appeal sa atong mga pagampo. And sa mga pipila ka mga simana, adlaw mga kapaglaom, kini ato ang mga kapaglaom Emmanuel Tupas, Delfina Yap, and Amy Morales, no, nagsigib gid ta padayon gid lang gihapon tag pagampo sa ilahang mga health concerns. So, kapaglaom Joy. Yes, we are inviting you mga kapaglaom to join us in prayer. Samtang nato ni pagkadadon sa pagampo. Let us pray. Amahan namo nga balaan, Ginoong Dios, nga makagagahom kami na usab nagaduol diha sa imong nga trono ug nagadala sa amo ang mga pagpasalamat ug paghangyo na sayot ka Ginoo sa nagkalahi-lahi namo nga mga ginagian, especially Ginoong Dios sa among mga nadawat nga mga prayer concerns gikan sa among mga kapaglaom. And even before we bring this to you, Lord, you have already promised, dear God, that you will answer things according to your will, and you are really prayer answering God, Lord. You are there nga maminaw ug mutubag sa among mga pag-ampo.
Heavenly Father, among ginadala diha kanimo ang mga pangalan nga amo ang nabasa kaganiha. We would like to bring, dear God, ang baby, usa ka bata, Ginoo. You know her name, and nasayod ka, Ginoo, sab sa iya nga balatian karon. The blood infection, amahan nga iyang ginaagian. We pray, dear Lord, nga makabaton siya og kaayuhan niini. Please, dear God, be with this child, dear Lord. We also pray, dear Heavenly Father, para kay Kapaglawom Ayan sa iya nga i-undergo nga biopsy. We pray nga maayo lang unta ang resulta o pinaagi sa imong gahom og intervention, dear God, makabaton siya og healing sa iya nga mga ginabati karon kung unsa man nga cancer, dear Lord. You know better than we do and better than the physicians know. Father in heaven, we also bring to you, dear God, Lola Elena sa iya nga lung problem. Dear Lord, please touch her. Stand by her side and comfort her, Lord. We also pray nga hatagan nimo siya relief gikan sa sakit nga iyang mabati from the effects of this problem, dear God. We also pray nga imong strengthen ang mga miyembro sa iyang panimalay nga mo'y nag-atiman kaniya karon hatagi sa lagi og kalig-on diha kanimo, and above all the heart, dear God, to continue taking care of Lola Elena. We also pray, dear Heavenly Father, that you will be with baby Sarah. Dear Lord, grabe pa siya kabata, but she is having this problem, Ginoo, sa iya nga lungs. Usab, we pray nga imo siyang hatagag kaayuhan. Amahan, please strengthen the heart of the mother nga nagabehold sa iya nga bata. Usab sa father nga iyahang ginatanaw iyang anak na side kasi ilang ginabati aman samtang magsudong sa ilang bata. But we pray, Father in heaven, that you will rest their hope in you and help them, dear God, to trust in you more, especially in these trying hours. We also bring to you, dear God, Kapaglaom Shella sa iyahang licensure examination for teachers this October 2. We pray, dear Lord, nga ang tanan nga mag-take ni ini hatagan nimo kaalam, especially si Kapaglaom Shella, nga sa iyang pagpasar ni anamahan, iya kining maggamit sa pag-edukar sa mga bata that they may grow into the likeness of Jesus Christ. Please bless her endeavors, Lord. And we also bring to you, dear God, Kapaglaom Emmanuel, Kapaglaom Delfina, and Kapaglaom Amy sa ilaha amahan ng mga balatian. You know, dear Lord, sa ilang kasakit karon, you know, Ginoo, sa ilang mga discomforts, and we would like to ask you to provide the medicine that they need, and above all, dear God, let their faith rest in you, knowing, dear Lord, nga ikaw ang greatest physician, ug ikaw nagapakabana og nahigugma, Ginoong Dios, sa imong mga katawhan. Amahan, kung kinsa pang nagabati niining mga balatian karon, we ask you that you will comfort them and grant them relief from all their pains through the presence of the Holy Spirit. We bring this all before your throne, Father, upan sa pagpasaylos among mga sala, through the wonderful name and worthy name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Amen. Thank you, Kapaglaom Joy. Amen. And doon na pa yung mga few, no? Mga prayer requests, Kapaglaom Joy. Yes, Nga doon na din ha. Yes, we would like to also read again, Pastor, and atong hangyon si Pastor alang sa pag-ampo ni ini. Prayer request for Orlan Caballas, nga na siya fractured leg, Pastor. We will pray for him. And also, we have additional from gikan sa live nato nga viewers from Kapaglaom Cheryl Ibanez de la Cruz, from Lupon District Hospital. Nagpa-pray siya alang sa iyang anak nga si Shamer Kyle de la Cruz, Pastor, nga nagka-dengue, and it is iyang gina-experience karon. Also from Kapaglaom Mary Grace Navarro, iyang nga gipa-pray prayer from Cebu City para kay John Alimar Gomez nga mahatagan siya og line up sa iyahang pag-apply abroad as seaman. And also we have from Kapaglaom Mambwe Destiny, iyahang yes kato Pastor kaganihan no nga na-include nato sa prayer for a spiritual partner. And from Kapaglaom Claudine Deheno, iyahang gipa-pray ang iyahang upcoming let sa gihapon, Pastor. So there are many of them karon nga mo umalabot ang exam, and we will include them in our prayer. So thank you so much, Kapaglaom, sa inyong pagpadala ni ini, and we are inviting you once again to pray with us. We will bring this prayer diha sa trono sa Dios kauban ni Pastor Laron. Yes, o sa dili pa ta mo adto sa atong pag-ampo, mga Kapaglaom. Also, we will include in our prayer today
kapaglaom Glenny Barrel and Delma Flores. They will be taking the LET exam, no? Onya ang ato ni silang i-appeal sa ato mga pag-ampo kay aron nga ang Ginoo mohatag og kalampusan sa ilang mga damgo ug handom sa ilang pagpanrabaho unya. Mga kapaglaom, ang ato nga kinabuhi dili ingon ana nga kanunay tang dunggon kanunay sa atong Ginoo, no? Dunay mga pag-ampo nga nagsulti kanato sa paghulat. Ubin mga pag-ampo, mga kapaglaom nga dugay ang pagtubag sa ato mga pag-ampo. Pero dunay tambag si Haring David dinhi sa Salmo kapitulo 73 bersikulo 26 nag-ingon. Ang akong unod ug ang akong kasing-kasing nangaluya, apan ang Dios mao ang kaligoon sa akong kasing-kasing ug ang akong bahin sa walay katapusan. So atong iduko mga kaigsunan ang atong mga ulo alang sa pag-ampo, mag-ampo ta. Nining kabuntagon Ginoo diha sa mga tubangan kami nagaduol na usab nga walay pagkapuol tungod kay ikaw mao ang among kinabuhi. Nining kabuntagon nagaampo ako sa pinasahi alang kang kapaglaom Orlan Caballes o kapaglaom Hara Bacos. Dunay mga butang nga daw imposible kanimo. Nangaluya o nawad-an ang uban sa paglaom o pagtuo diha kanimo apan o Dios ikaw mao among paglaom. Ihatag kanila ang kaayuhan. Ihatag kanila ang tanan nilang gikinahanglan sa pinansyal ug bisan ang mga tambal mahimo kining tulay ug agianan sa ilang pagkinabuhi nga mahimsog ug makabaton sila og kalig-on sa panglawas. Ako ginaampo usab si kapaglaom Claudine Dihino, Glenny Barrel ug Delma Flores alang sa ilang LET exam. Hinaut o Dios nga ikaw magagiya hatag kanila sa tanan nga maayong panungduman nga manghibalik sa ilang hunahuna ang mga butang nga ilang natun-an na o kini maoy usa sa mahimong tulay sa ilang kalampusan sa licensure examination for teachers. Salamat o Dios nga ikaw dili gayon mapakya sa imong mga saad, among hulaton ang pagtuman o pagtubag nimo sa among mga pag-ampo. Kaya ang tanan among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginsos. Amen. 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 Praise God. Thank you so much, Pastor. And thank you so much again, mga kapaglaom, sa inyong pagpakiguban ka na mo, nining ato ang pagtuon, nining atong pag-inampuay. And we would like just to remind you that we may have to endure glares, lose friends, and handle being ridiculed for now, but our suffering is not in vain. This has been Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Yes, mga kapaglaom, if God is for us, who can be against us? This is Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. This world is temporary, but your salvation is eternal. This has been your Kapaglaom Pastor Lemuel Auron. Let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.